Kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes at alam po natin na kapag araw ng Biyernes, tumutungo po tayo dito sa simbahan ng Quiapo upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng pagpupugay ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. At alam natin, 2 araw pa lamang ang nakakalipas noong ang bawat isa sa atin ay napahiran ng abo. Nung ipinagdiwang po natin ang Miyerkules ng abo, hudyat ng pasisimula ng Kwaresma. At marahil ipinaalala sa atin na kapag ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawagan tayo sa 3 bagay. At ano po yung 3 bagay na ipinapaalala sa atin na dapat nating gawin? Manalangin, mag-ayuno, at tumulong sa mga nangangailangan. Prayer, fasting, and alms giving. Pero kung tutuusin mga kapatid, maraming mga bagay ang ginagawa natin kapag panahon ng Kwaresma. Mamaya po, Biyernes. Ngayon po ay araw ng pag-aayuno. Ngayon po ay Biyernes, kaya marahil mamayang hapon, dito sa simbahan ng Quiapo, merong tinatawag na Daan ng Krus. Kapag panahon ng Kwaresma, marahil ang karamihan sa atin may kanya-kanyang outreach program. Pumupunta sa iba't ibang lugar upang tumulong sa mga nangangailangan. Merong bisita iglesia, merong sinakulo, merong mga pabasa. Ang dami ho nating ginagawa. Tama po ba? Pero natanong nyo na po ba sa iyong sarili, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma, anong naidudulot nito sa buhay pananampalataya natin? Napakaganda po ng ating unang pagbasa
mula po kay Propeta Isaías. Ang mga tao noon ay nag-aayuno. Pero anong reklamo nila sa Diyos? Anong tanong nila sa Diyos? Ang tanong nila sa Diyos, nag-aayuno kami. Pero parang wala namang kabuluhan. Pero ano ang sagot sa kanila ng Diyos? Nagiging walang kabuluhan ng bagay kung ito ay nagiging pansarili lamang. At anong pinapahiwatig nito sa atin mga kapatid? Yung mga bagay na ginagawa natin, hindi po yan isang palabas. Madalas kasi gagawin natin ang mga bagay na ito ngayong panahon ng Kwaresma upang tayo ay maging mabuti sa mata ng ibang tao. May mga pagkakataon pa nga, minsan ginagawa natin ang mabuting bagay na tingin natin kasi sasabihin natin sa ating sarili, ang sarap pala sa pakiramdam. Tila ang paggawa ng mabuti ay nagiging isang emosyon na lamang. Diba sa panahon natin ngayon, may ganyan? Kapag gumagawa ka ng isang magandang bagay, anong sinasabi mo? I feel good every time I do good. Pero mga kapatid, tandaan po natin, nagiging makabuluhan ng bagay kung hindi lamang ito pansarili, kundi nagiging makabuluhan ng isang bagay kung tunay natin tong inaalay para sa Diyos. Nagiging makabuluhan ang isang bagay kung ito ay inaalay natin para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang pag-aayuno, halimbawa, hindi yan tungkol sa paglimit lamang ng pagkain ng karne. Baka nga hindi ka kumakain ng karne, madalas ka namang manira ng iyong kapwa. Baka nga hindi ka kumakain ng karne, pero baka naman ang isip mo madumi sa iyong kapwa. Ngunit ang pag-aayuno, nagdudulot sa atin upang tayo ay mas maging mabuting tagasunod ni Jesus. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin ngayong panahon ng Kwaresma, magdulot nawa ng kabutihan, pagbabago sa ating kalooban at puso. Mga kapatid, ilang araw po ang Kwaresma? 40 araw, mahigit 1 buwan. Mahaba po ba yon? Hindi, maiksi lang yon. Kaya nga, dapat gamitin natin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon, ang bawat minuto ngayong panahon ng Kwaresma na magdulot ito sa atin ng pagbabago. Pero tandaan natin, ang pagbabago, tama, nagsisimula sa sarili. Pero higit sa lahat, ang pagbabago ay ang ating pag-aalay para sa Diyos. Ang pagbabalik loob sa Diyos, yun ang pinakamagandang alay na pwede nating maihandog sa Panginoon. Dahil tandaan natin, bakit ba inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin? Diba sa ating mga pagkakamali at pagkakasala? Pero napakagandang ialay muli iyon sa Diyos kung magsusumikap tayong magpakabuti. Napakagandang ialay yun sa Diyos kung nandoon yung pagsisikap nating laging gumawa ng tama. Mga kapatid, sa mga susunod na araw, marami tayong mga bagay na gagawin. Bisita iglesia, no? Marahil ang iba mangungumpisal, manonood ng senakulo, pupunta sa iba't ibang simbahan, pupunta sa iba't ibang lugar upang tumulong. But my dear brothers and sisters, do not just feel good. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, be good. At yun po ang pinakamagandang alay natin sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma. Hindi ho yan pakiramdam. Ngunit yan po ang pagkatao natin
bilang mga deboto at tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.